Kumuha ng mga itlog ang babae sa manukan. Nung kinuha niya ang dalawa, napagtanto niya may mali. Ang manok na kasama niya ng 3 taon, namatay sa hindi malamang dahilan. Siya ay lubos na nalungkot. Ang nilutong manok ay dinala sa mesa. Kahit medyo di matiis, ngunit ito ang first time makakita sila ng karne in 10 years. Bakit ito sasayangin? At saka, sa tuwing lalabas para bumili ng gamit, magsusuot ang ina ng protection suit, balutin ang sarili ng mahigpit. Matagal nang naghihintay ang magkapatid sa pintuan. Nang bumaba ang ina, hinugasan nila ang kanyang katawan ng disinfectant. Pigilan ng virus na hoin silang magpamilya. Ito ang pinakabagong release noong 2024, ang horror blockbuster na Lazareth. Ang nagso-scroll dyan wag palampasin ito, kaya't kakaunti ang pagsasalita ito. Pag-start ng kwento, sa hinaharap na mundo, isang virus ang kumakalat sa buong mundo. Namatay ang mga mahihinang tao matapos makuha ang virus. Ang orihinal na mataong lungsod ay naging mga guho na. Dinala ni Lisa ang kanyang 2 anak sa gubat, nakaraos lang through sa pagtatayo ng kanlungan. Akala na kaya nilang mamuhay ng stable dito, ngunit biglang dumating ang isang uninvited guest. Nakita itong nagtatago sa damuhan at pinagmasdan ng shelter ng matagal. Napagtanto din ni Lise sa silid na may tao sa labas. Kaya tumayo siya sa pintuan na may hawak na baril, kung sakali. Pinindot ng babae ang button. Maingat naglakad papunta sa pinto. Wala siyang bad intention raw at di infected. Gutom lang ako at gusto kong umorder ng makakain sa kanila. Di naniwala si Lise sa kanya at wala rin silang food, kaya pinalayas ito. Nang kunin ng babae ang larawan ng mga anak, siya ay naawa at nagbago ang kanyang isip. Binuksan niya ang pinto at binato ang 2 canned goods. Ngunit sa oras na ito, ang babae ay biglang nakaramdam ng pangangati sa leeg niya. Nabalisa si Lisa nang makita ito. Ikaw ay nahawaan. Hindi umatras ka. Wala akong sakit. Ipinapangako ko. Sabi ko umatras ka. Siya ay binaril patay ni Lisa sa lugar. Matapos patayin ang babae, bumalik si Lisa at isinara ang pinto. Mayroong higit sa isang uninvited guest. Sa araw na ito, nagdala si Maeve ng basket para maghanap ng pagkain. Biglang nakakita ng tent na may 100 metro sa unahan. Pagkatapos ay nakita mula sa loob, isang lalaking malubhang na sugatan. Ibang emosyon ang naramdaman ni Maeve sa puso. Ang 2 magkapatid ay nanirahan sa gubat na ito nung ipinanganak sila. Matapos makita ang lalaki, di na mapakali ang kanyang puso, kaya dali-dali siyang umuwi. Hinili niya ang kapatid, makita kung saan nanggaling ang lalaki. Nagmamasid sila bago naglakas loob na lumapit. Pagbukas nila ng tent, wala silang nakitang tao sa loob. Manatili ka dyan. Mabilis na nagtago ang kapatid sa likod ng ate. Iyon pala kakabalik lang ng lalaki para kumuha ng fairy wood. Nakitang may kutsilyo si Maeve, kaya sumuko siya. Binuksan niya ang damit at ipinakita ang sugat. Aniya, aksidente lang ito at walang impeksyon. Gama ng pakiramdam ni Maeve. Nagbabala siya sa lalaki na umalis dito agad. Pero after makilala ang lalaki, ang magkapatid ay tila ganap na magkaibang tao. Nagsuot sila ng magagandang damit at makeup. Pati na si Imogen ay gumagawa ng di maipaliwanag na pantasya. Sa gabi, kapag malamig ang panahon, maaari siyang pumasok at matulog sa atin. O kaya matulog kasama ako. Bagamat tutol si Maeve sa ideya ng kapatid, ngunit di pa rin niya kontrolado ang mga binti. Habang hindi alam ng ina, hinanap nila ang lalaki sa gabi. Ngunit nang buksan ang tent, nalaman ng lalaki ay nahimatay doon. Ang sugat sa baywang ay lubhang namamaga, kaya't ang 2 ay napakataset. Dinala ang lalaki pa uwi at inilagay sa basement. Nakatingin sa gwapong mukha ng lalaki, tumibok ang munting puso ni Imogen. Hindi niya napigil ang abutin at hawakan ang labi ng lalaki. Ayan na, buong gabi silang gising. Naasikaso na ang mga sugat ng lalaki. Akala na magiging perpekto ito. Ngunit natuklasan ni Lisa, bakit biglang may sumulpot na isang lalaki sa bahay na ito. Ang magkapatid ay humingi ng awa sa lalaki. Walang choice si Lisa kundi pumayag. Pag gumaling na siya paalisin na ito, pagkatapos sumang-ayon sa kanila, biglang naging murderous siya. Dahil di siya papayag, ang shelter niya ay natuklasan. Habang natutulog ang magkapatid, natagpuan ang matalim na kutsilyo sa drawer. Handang patay ang lalaki na ito. Ngunit pagkatapos makita siya at mabait na hitsura ng lalaki, nagsimula na naman siyang lamambat. Nang siya ay nag-aalangan, nagising lang ang lalaki. Pinahayag ni Lisa ang kanyang iniisip sa lalaki. Wala siyang pakialam sa kanya, nag-aalala lamang sa mga anak niya. Babalaan ang lalaki silang saktan. Kung hindi, makipag-away siya sa kanya. Naantig ang damdamin ng lalaki. Sinabi na siya si Owen. Pumunta dito para maghanap na matutuluyan at walang ibang iniisip. Pumayag si Lisa na manatili si Owen. Pero dahil sa desisyon niya,
Sa huli, sinaktan nito ang pamilya niya. Biglang narinig ni Maeve ang boses ni Imogen sa bahay ni Owen. At hintayang tumingin siya sa loob. Nakita siyang di niya makakalimutan. Nilalandi niya si Owen sa likuran niya. Agad siyang nagalit. Galit siyang pumasok sa manukan. Lumakad ng maingay. Sinakal niya ang isang inahin hanggang mamatay. Pero di pa ito katapusan. Dinala niya ang bangkay ng manok. Pumasok sa kwarto ni Imogen. Itinaas ang manok at ipinakita sa kanya. Sinisi niya si Imogen sa pagkamatay ng manok. Tumingin sa kanya si Imogen. Di alam ni Imogen anong nangyari sa kanya. At biglang, sinimulan na naman niya pag-alitan si Owen. Ginawa mong madumi ang lugar na ito. Hindi ka dapat manatili dito. At napagtanto ni Imogen ngayon. Tumawa talaga siya ng malakas. Oh, Maeve, sa tingin mo ito ay nakakatawa. Ano? Hindi pa kita nakitang ganito. Bakit mo ako pinapahirapan? Ito ay selos. Nagseselos ka sa akin, ayos lang. Ang sampal ay ikinagalit ni Imogen. Sinugod niya si Maeve. Nagsimulang mag-away ang dalawa. Nagkagulo ang dalawa na parang baliw. Bago pa masabi ng dalawa ang isa, dalawa at tatlo. Narinig ni Lisa ang tunog ng makina sa di kalayuan. Kaya dali-dali siyang bumalik upang pigilan sila. Hindi nila napagtanto, ang Owen sa harap nila ay isang malas. Magtago ka dali. Pagkatapos niyang sumigaw, natahimik ang lahat at naghanap ng hiding place. Si Lisa ang nanatili, kinuha ang shotgun at itinago sa cabinet. Maging handa na protektahan ang iyong dalawang anak. Nakakita siya ng ilang hooligans, nakasakay sa motorsiklo nakapark sa labas. Matapos sirain ang pinto ng may karahasan, naghiwalay sila upang maghanap sa bawat sulok ng silid. Ang mga supplies ay nakolekta, di man lang handang bitawan ang music box. Base sa leader boss at isang babae, nalaman nila hinahanap pala si Owen. Narinig ito lahat ni Lisa na nagtatago sa cabinet. Nang umalis na sila, pinuntahan ni Lisa si Owen na may dalang shotgun. Ngunit hinarang siya sa harap ni Imogen. Noon nalaman na in love na si Imogen kay Owen. Nagawa na nila ang dapat. Nagalit si Lisa na muntik na siyang mamatay. Tinalikuran ng ideya na barilin si Owen. Pero dapat malaman ano ang relasyon ni Owen sa mga hooligan. Nagsimula siyang magtanong kay Irving. Sa puntong ito, sinabi rin ni Owen ang totoo. Aksidenteng napatay niya ang kapatid ng leader ng gangster. At ang kanilang ama ay isang lokal na boss ng gang. Talagang makapaghiganti ito. Ayaw ni Lisa hintayin ang kamatayan. Nagmamaneho siya ng pickup truck. Pumunta sa bayan upang bumili ng armas. Nagsuot din si Maeve ng protective clothing. Nagtago sa ball at sumunod na rin siya. Dahil di siya umalis sa gubat sa loob ng 10 taon. Puno siya ng kuryusidad tungkol sa labas. Ayaw niyang manatili sa bahay, at maging third wheel ni Imogen at Owen. Bumangon siya nang pumasok ang ina sa tindahan. Sa sandaling ito, natulala si Maeve sa eksenang nasa harapan niya. Nakita ko ang mabilis na pagdaan ng tren sa harap. May ilang mga mamamayan na nagkukwentuhan after nilang mamili. Kaya in short dito, ito ang ganap na baliktad sa mga sinasabi ng nanay niya. At ang mga nakita niyang hooligans kahapon. Nakita siyang nakasuot ng protective suit. Parang weirdo tingin sa kanya. Tinatrato siya bilang stranger at patuloy na tumatahol. Kahit hindi niya alam ang nangyayari. Naglakas ng loob si Maeve na kunin ang music box sa kamay nila. Ngunit nag-iwan pa rin ng mensahe ang boss. Alam nilang pinoprotektahan nila si Owen. Huhulihin siya ngayong gabi. Di sila susuko sa layunin nila. Tapos galit na bumalik si Maeve sa sasakyan. Tinanong ang ina bakit siya nagsinungaling. Nakita niya ang katotohanan. Nagsabi ng totoo si Lisa. Lumalabas na kontrolado ang virus 6 years ago. Ngunit magkakaroon pa rin ng infected. Namatay after may complications. Di siya sigurado kung mga tao sa labas ay nagdadala ng virus. Kaya gusto ko silang dalhin sa gubat sa lahat ng oras. Kahit malayo ang pamilya nila, sa lungsod pero at least masaya ang buhay. Kung maaari lang, umaasa siyang magtatagal ito. Naunawaan din ni Maeve ang mabuting hangarin ng kanyang ina. Sa daan pa uwi, nag-iisip si Maeve kung sasabihin niya ito kay Imogen. Pero inagaw nito si Owen, at ang karumal-dumal ng mga gangster. Kaya nagpa siya siyang huwag sabihin. Magpanggap na wala lang, hiniling kay Imogen na i-disinfect siya. Nang makita ito, gaman ang loob ng ina. Hiniling niya kay Owen na itago ito. Bilang kapalit, hindi lang niya ikakasal ang anak si Imogen. Mag-isip siya ng way para makipag-deal sa gangsters. Labanan ng karahasan through karahasan. Hiniling niya muna kay Maeve na mag-ambush sa labas. Ang tatlo ay nanatili sa loob at naghintay sa labas. Sa mga kislap ng mga ilaw. Ginawa talaga ng mga gangster ang gagawin nila.
Sakay ng motorsiklo, sumugod siya sa pintuan ng bahay ni Lisa. Naghanda na si Lisa at ang iba pa. After ng matinding labanan ng baril, aksidenteng natamba si Lisa ng leader ng gangster. Nakikita ang mga hooligan na tumatakas after pumatay ng tao. Sa sandali ng kamatayan, ang makasarili ngunit mahusay na ina ay nananatiling tikom ang bibig. Sabihin mo na lang kay Maeve, mabuhay lamang siya ng malakas. At minana ni Maeve ang pamana ng ina. Lumalabas para bumili ng mga gamit. Pagbalik, ang nagdidisinfekta sa kanya ay si Owen na, naiintindihan ang isa't isa. Si Imogen ay buntis sa oras na ito. Siya lang ang nakatago sa dilim. Di alam kung hanggang kailan may tatago ito.